let's see. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga King of the Jungle, Leo? Let's see. Kung anong bago? Any good news? Any guidance para sa ating mga Leo? Kabuhayan, kaperahan, relasyon, pamilya, kaibigan, mga taong nakapaligid. Good news and guidance para sa ating mga Leo, please. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Collective energy ng mga Leo, please. Collective energy ng mga Leo. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of December. Let's see. Collective energy ng mga Leo, please. Pumapala. Collective energy ng mga Leo, please. Collective energy ng mga Leo, please. Alright. Ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay kay Angeles 11. And the messages coming from a different account, hindi po ako yan. Mag-ingat sa scammers, Leo. You're trying to build on something, but it feels like may mga balakid, may mga hadlang, may mga may mga delays. Okay. Marami kang pinaplano. You want a new beginning about relationship and money, but it feels like sabi mo, baka hindi pa panahon, hindi pa dumarating yung gusto mong outcome for love and money. Okay? Meron kang gustong i-build, like gusto mo na bang ma-engage, gusto mo na bang ikasal, may gusto ka bang next plan for your relationship, bahay, whatever. Pero sabi mo parang hindi pa. Okay? Marami ka ring iniisip tungkol sa negosyo, kaperahan, kabuhayan, paano to mas mapapalago, paano ka mapopromote, paano mo makukuha yung increase, whatever, target. Okay? Pagdating sa relationship, meron kang gustong kausapin, balikan, reconnection, reconciliation. Meron kang isang love connection na gustong-gusto mo at nakikita mo as wish fulfillment. But, alam ng masculine, the masculine feels insecure because ready ba talaga siya for this person? Kasi this masculine is looking up to this feminine na parang with what he has right now, yung readiness, money, lahat, no? Deserve ba niya talaga si feminine na to? Do gustong-gusto niya itong love connection na to, but nagdadalawang isip siya kung ipupursue niya o kaya ba niya talagang i-maintain itong love connection na to. Sustainable ba? Okay? Nagkaroon ng lies in the past. Ba't nagkaroon ng plano? Ay, what's this? Nagkaroon ng lies in the past and someone feels so confident na kung ano yung mga tinatago niya sa kanyang person, hindi malalaman. Pinlanong itago ang kasinungalingan. Someone is already letting go, let God, release everything na masakit, hindi masaya, hindi pleasant sa feeling. Someone is trying to heal the situation. There's an Empress energy here, official partner, asawa, na para sa kanya nagda-doubt na siya sa mga offer ng masculine at sabi niya parang mabigat na ang relasyon na to. Sabi ng masculine, marami siyang iniisip tungkol sa kaperahan, kabuhayan, kaya hindi rin niya ma-focus ang relasyon na to. Okay? Let's see. If you're manifesting abundance and happiness, the yellow crystal, Brazilian citrine. Ang favorite crystal ko ay the purple crystal, for mental clarity and stronger connection with your intuition, amethyst. Okay? Protection din siya sa mga spiritual attacks. Pampakalma. Favorite ko yung amethyst na yun. Okay. So, for grounding and protection, the black crystal, Brazilian, Madagascar black tourmaline. Okay. So, in the past, nagkaroon ng planong pag-uusap pero mukhang hindi natuloy para walang pag-aaway because it feels like mas mabuting wag munang mag-usap kaysa naman magkaroon ng misunderstanding or ma-misquote na naman yung sasabihin. Okay? Parang hinayaan na lang na gano'n na lang, hindi na napag-usapan yung mga past na tampuhan. Also, someone doesn't want to talk and nagmo-move forward na.
right now, Leo. The Wheel of Fortune is on your side. You're having a new cycle. Meron kang bagong chapter na binubuksan sa buhay mo about pera. Woo! Maraming pera. Congratulations! Okay? Balato naman dyan, pa Gcash. Okay. Marami kang doubts, okay? Sabi mo, okay, ito yung plano mo, may pera ka, and then now what? Ready ka ba sa relationship? Ito ba yung gusto mo? Gusto mo ba talagang commitment? Gusto mo bang magpakasal? Gusto mo bang may ka-live-in? O gusto mo casual lang? Now, or after ma-achieve mo yung mga dreams mo, yung pera na yan, tapos, ano? For some of you na na-achieve na yung pera na to, kino-question nyo yung sarili nyo na, ito ba yung chinase mo? Ito kasi yung sinasabi natin na at the end of the day, if you don't have someone to share this fortune, di ba? Parang it feels incomplete. Okay? There's that kind of feeling here. Na parang, oo, may pera. Tapos, ano, parang naglolong ka ng more meaning sa life. Partner ba to? Ano ba? Anak ba? May tutulungan ka ba? Charity? Ano? You're looking for a purpose. You're looking for, ano ba talaga yung happiness? Introspection. Okay? Meron kang pinagpipray kung tama ba yung mga binubuo, binibuild mo right now, relationship man yan, or career, or money. Okay? Tama ba to, Lord? Sabi mo? Tama ba yung mga taong nakadikit sa'yo, o may nagsisinungaling sa'yo dyan? Okay. Right now, you're very observant, discerning sa mga taong nakapaligid sa'yo, nasaktan ka na, nagtiwala ka in the past. So sabi mo right now, especially sa side ng feminine, hindi na mauulit na na-deceive ka ng mga connections, kaibigan, especially love connections. Okay? Right now, sabi mo, mas gagamitin mo na yung isip more than the puso. Your person. I feel this is more on the side of the masculine. He's not ready for any traditional relationship, commitment. Hindi pa siya sigurado. Even alam mo yun, na parang, this is below bare minimum. Hindi na nga niya mabigay yung bare minimum eh. He's not ready. The masculine in this connection is not ready. Leo energy. And sabi niya, parang kailangan mag-focus muna siya sa sarili niya, sabi ng masculine. Meron kang mga doubts. Ano ba talaga yung mga dapat na tanggapin? What is acceptable and unacceptable pagdating sa relasyon? Pag ba hindi siya ready, dapat bang hintayin? Kapag ba nag-cheat, dapat pagbigyan pa? Kapag ba hindi tumutupad sa promises, dapat pagbigyan pa? Marami kang iniisip na pinatawad, pinagbigyan mo sa relasyon na to. Na this time, especially pagpasok ng 2026, yung mga bagay na hindi mo na ito-tolerate, nililista mo na. Okay. You might be dealing with the Taurus, Aqua, Leo. Okay. Marami kang iniisip dito. You want to reunite with someone pero hindi mo alam kung paano mo siya kakausapin. Maaring naisip mo baka magkaroon ng miscommunication or maaring nandun kayo sa hindi nag-uusap, block communication, but nabuburden ka ng hindi nyo pag-uusap ng taon na to. It feels like a betrayal for you na hindi ka na lang basta kinausap ng taon na to. Sinatch-itach. Okay. You might also be dealing with the Pisces. Okay. Marami kang malalaman at hindi mo magugustuhan. Baka if this person is lumalayo sa'yo, baka mabalitaan mo, masaya siya, nagde-date, may bagong person, okay? And you feel na parang dapat kasama ka dun sa happy memories na yan, okay? Maaari mo ring maisip, especially sa side ng masculine, yung mga pagkakamaling ginawa niya sa feminine, okay? Introspection, and this is more like finding the wisdom, ano yung nangyari, ano yung mga naging pagkukulang, at pag-iisipan kung aayusin pa ang relasyon na to or hindi. There's a feminine in this connection na nagfo-focus sa kanyang kaperahan, kabuhayan. Woo! May dalawang feminine dito at someone, okay? Masculine, humanda ka. there's a feminine here na parang gusto niyang kausapin yung isang feminine na she feels jealous about. Okay?
Kasi every time na tinatanong daw niya si masculine, love mo pa ba to? May hang up? Gusto mo pa ba daw balikan? Sabi ni masculine, hindi na. But there's a feminine here na nagdududa na talagang over na ang masculine sa isang past connection or sa isang... So I feel magkakaroon ng pag-uusap, hindi makuha ng feminine sa connection na to ang clarity kay masculine. Masculine, are you over? Are you over with this feminine? Sabi ni masculine, oo, ayoko na yan. Toxic nga yan eh. Ganito nga yan eh. Ganito nga yan. Hindi ko nga yung gusto. Ayoko na yan. But ramdam ng current partner that the masculine has a passionate desire pa rin sa feminine na to. Hindi siya naniniwala. So I feel the current partner would talk, no? Para makuha niya yung clarity. Ang pagharap. Ano ba to? Dalawang Mrs. Reyes ba to? Ano to? Itong pag-uusap ng dalawang feminine na to. Sabi niya, para matapos na. Para may victory na. Sabi ng feminine, ayaw niya ng ganon eh. Kasi nararamdaman niya na hindi naman siya talaga ang gusto ng masculine. Na parang kaya ba siya pinipili kasi siya yung now? Siya yung available right now? Kaya ba siya pinipili kasi nire-reject na siya nire-reject na nung isang feminine na to, yung masculine na to? Siya ba talaga yung gustong pakasalan? Kasi this is not a question na siya ba ang gustong pakasalan. Gustong maliwanagan ng feminine na how the masculine feels about this other woman. Kasi kung ito yung mahal niya, hindi papayag tong feminine na to na ikaw yung papakasalan kasi ikaw yung available but meron siyang ibang gusto. Bakit? Kasi the masculine doesn't just feel na ano ba to? Out of league lang ba niya tong babae na to? Parang may sabihin natin the dream girl, okay? Merong gustong-gusto tong masculine na to. But the feminine in this connection feels so hurt na parang, yan ba yung gusto mong pakasalan? Kaya ba ako yung papakasalan mo? Kasi hindi ka lang sinagot niyan, dahil binasted ka lang niyan, dahil hindi mo lang ma-reach yung level ng feminine na yan. Na-hurt yung feminine here. Sabi niya kung ganun, parang ayaw na niyang ituloy kung ano man tong promise ng love na to. Kung parang ang nasa fantasy at nasa utak ng masculine ay ibang tao at papakasalan lang siya, the current partner, because the masculine is nagsesettle sa afford lang niya at the moment. You know, sorry dun sa word, but ito yung nakikita kong energy. So I feel magkakaroon ng clarity. Kasi hindi makuha ng feminine yung sagot sa masculine, lagi na lang nagde-deny. But ramdam ng feminine here na may ibang gusto si masculine, and that's really, really painful. You might be also dealing with a Libra, Aries. So, hopefully maging mas maganda ang energy, ha? Hingang malalim. And that would be the Leo reading for the month of December. See you again in a few days for your January reading.